Welcome back sa aking channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Ayon nga kay Attorney Paulo Panelo, ang lahat ng nasa likod kaya nabuo itong Madriaga at koneksyon niya kay Vice President Sara ay walang iba kundi si Antonio Trillanes. At ibinulgar din niya na itong si Attorney Kilala ay kaibigan ni Madriaga na mayroong koneksyon kay Vice President Sara. So dito na magkakabuhol-buhol ang kwento ni Madriaga. Panoorin natin ang video. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Oh. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs issue. Oh. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. Ilang 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. Na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP-SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara. Just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. Close na siya. may picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara si... Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Siya, indigent client. Yes. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law, kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko. Ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group. Kailan daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Madriagang ito? Trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom. Yes.
Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila, kunyari, security agency sila. Sila din pala. Yes. Ang kikidnap doon sa mga anak Inside job, kumbaga. ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, Mga kasweet, yari pala itong si Madriaga dahil lang isa sa mga witness ni Vice President Sara na si Attorney Kilala ay kaibigan pala dati ni Madriaga. Mukhang dito na magkakabuhol-buhol ang magiging kwento ni Madriaga kapag lumabas itong si Attorney Kilala. Ulit namang video na aking ipapakita ay parang naging kasalanan pa ni Vice President Sara ang hindi pagiging handa ni BBM sa pagtaas ng krudo o ng gasolina, lalong-lalo na ng mga gera na ito sa Middle East. Panoorin natin ang video. Oh my God! Ano nang nangyayari sa kanila? Basahin natin mga lods. Pinalagan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi nakapaganda ang Administrasyong Marcos sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon sa palasyo, posibleng managot sa non-feasance at breach of public trust. Wow. Ang presidente, Breach of ang public vice president, dahil sa hindi pag-aksyon kahit may advance information umano siya sa tensyon sa Middle East. Ha! Naging kasalanan na tuloy ni Vice President. Ayop talaga no? Una, nagsabi si Vice President na dapat padalhan nyo na ng eroplano Nang-suggest na noon ang pa mga kababayan natin na naipit sa gera. Kasi di ba ang sabi nyo, walang lilipad na eroplano, bawal magpalipad ng eroplano. O, di ba? Sinabi ni Vice President na magpadala na agad kayo. Pwede yan. Tapos mga ilang araw, di ba? In-announce nyo na ililikas nyo na ang mga kababayan, may eroplano na. O, di ba? Tapos ngayon, sinita na naman kayo ni Vice President. Tapos ang gagawin nyo, posible siyang managot. Sabihin nyo, kasi tanga kayo at hindi nyo alam ang gagawin. Kaya, nung sinabi ni VP Inday Sara ang mga bagay na dapat nyong gawin, ines na ines kayo. Kasi mas alam pa ni VP Inday Sara ang gagawin kesa sa inyo. Totoo yun. Meron tayong presidente pero hindi alam ang gagawin. Wala daw eroplanong lumilipad kaya hindi makakapagpadala ng eroplano doon sa Middle East. Ito nga si Vice President Sara, di ba't ang sabi niya, mabilis lang makapagpadala ng eroplano. Lalo na't emergency para sa ating mga kababayang OFW. Nagsuggest lang si VP Sara, sinunod naman nila ilang araw, tapos ngayon, breach of public trust. Mas may alam pa itong si Vice President Sara kumpara sa presidente ngayon. So yun lang mga kasweet, ano ang inyong masasabi doon na si Antonio Trillanes pala daw ang behind o nasa likod nitong Madriaga na ito na inilink kay Vice President Sara? Mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.